ng mga Diyos, Hari ng mga hari, aming Ama sa langit na nakatunghay sa bawat isa sa amin. Patuloy po kaming dumudulog, Ama, sa kabutihan, kadakilaan at kapangyarihan mo, Panginoon. Hallelujah, kasama ng Diyos Ama, Panginoon at Espiritu Santo. Salamat po, O Diyos, sa araw na to na muli mong tinipon ng bawat isa. Patuloy mo nga pong pagkalooban, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, at paglilinis, Panginoon, Lord, ang aming mga puso. Purify us, cleanse us, sanctify us sa bawat araw, Panginoon, ng aming buhay, Ama, na kami humahakbang sa paglilingkod, pagpapasalamat at pagsamba sa dakila mong pangalan, O Diyos. Patuloy nawang maluwalhati ang iyong pangalan, Panginoon. Sa mga oras na to, patuloy kang maparangalan sa pamagitan, Panginoon, ng buhay ng iyong lingkod, O Diyos. Kasangkapanin mo lang ako na maging mouthpiece sa mga oras na to, Panginoon. Patuloy mong parangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamagitan ng aking buhay, Ama. Ikaw po ang makita, hindi po ako, Panginoon, ang iyong mga salita ang marinig, hindi po ang aking mga tinig, Ama. Lord, salamat po sa patuloy, Panginoon, na pagsama mo sa amin. Salamat sa patuloy na pag-welcome mo sa gawaing ito sa bawat isa sa amin. Tunay na ang ministeryong ito ay sa iyo at hindi sa amin, O Diyos. Kaya naman patuloy kang maghari sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang lahat ng makakarinig ng mensaheng ito. At bigyan mo, Panginoon Lord, ng katugunan ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga pasasalamat, at mga tanong, Panginoon, na gusto nilang masagot sa kanilang buhay. Kaya naman sa mga oras na to, patuloy ko ipinagkakatiwala ang katagumpayan, Panginoon, ng gawaing ito, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na nagpapatagumpay sa aming lahat. Kaya salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin na may pasasalamat, Panginoon, at kalakip na pagpapakumbaba sa iyong harapan. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang kalwalhatian, ang kapangyarihan, noon, ngayon, at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ayan po, dadako po tayo sa Nehemiah 2. Kung natatandaan niyo po, yung mensahe po last week, po, sa buhay po yata ni Pastora Shirley, na yung verse po natin ng chapter ng Nehemiah 1, makikita po natin doon kung gaano po ang intimacy ng pananalangin at pagdulog ni Nehemiah sa ating Diyos na buhay, na hindi lang siya nanalangin, kinausap niya ang Diyos ng sarilinan, yung intimacy niya, and nagpasting po siya at the same time. Po. So pagkatapos noon, itong sa part ng chapter 2 po, makikita natin kung paano siyang kinatagpo, yung katugunan ng kanyang panalangin. 'Di ba po? Dito nakita natin sa chapter 1, sabi niya, for some days I mourned and fasted, Nagmurmur siya sa Panginoon, nagsumbong siya sa Lord, nagfasting siya at nagnanalangin po siya before God of heaven, nanalangin siya sa Panginoong Diyos, Ganun din po ba yung ginagawa natin tuwing tayo po ay may mga problema, maging ugali po natin yung katangian nito ni Nehemiah na nagsasubmit siya, nagkukumit siya ng kanyang ginagawa sa Panginoon. Kaya dito sa 2, makikita niyo yung katugunan ng Panginoon sa kanyang lahat ng panalangin. Napakabuti ng Panginoon. Some of us, we pray, at hindi lahat automatic natatanggap natin. Kung makikita niyo po sa chapter 1, may ilang araw din, some days, 'di ba? May mga ilang araw din po, hindi natin alam kung ilang araw siyang nanalangin, na dumulog sa Panginoon bago po ito natugunan. So sabi dito sa chapter 2, in a month of Nisan, in 20 years of our success, when wine was brought for him, I took the wine and gave the king. I had not been sad in his presence before. So dito, katulad po ng binasa ni Ate Shirley, hindi ko na po uulitin yung babasahin para hindi na tayo humaba. Nakita ng hari na siya ay malungkot. So ang pamagat po ng ating pag-aaralan po ngayon ay about prayer, planning, and preparation. Amen? So yun po yung nakikita ko na kalakip ng kwentong ito, na pagbubulay-bulayan natin at pagsasaluhan natin sa araw na to. On how Nehemiah prayed, at nagkaroon siya ng planning and preparation po sa dinulog niya sa Panginoon. Amen? So tayo po, nakita natin yung kwento na malungkot siyang nakita ng hari, at hindi
madalas gano'n si Nehemiah. So, sa atin, ano po, madalas din tayong gano'n 'pag nagkakaproblema tayo, may malalim tayong iniisip katulad ng mga patotoo kanina, 'di ba, nagkakaroon kayo ng kabalisaan, nagkakaroon po kayo ng kalungkutan, nagkakaroon kayo ng double-minded, nagkakaroon kayo ng mapalaisipan, 'di ba? Ugali po, nature ng tao po na gano'n, ano, at gano'n si Nehemiah po, nalulungkot siya hindi para sa kanyang sarili, no, kundi para sa kanyang mga taga ano po sa Jerusalem, ano po, about sa pader ng Jerusalem. Amen. So dito po makikita natin dito na nung nakita siya na malungkot, he is sad when the city, sabi niya nga yung mga ancestor niya, nakita niya doon na na-ruin, 'di ba po? At yung gate dinestroy by fire. 'Di ba po, yun yung pader na pinapagawa na patuloy na pinipigilan, 'di ba? Pinipigilan po nila na magawa at maraming mga tao, 'di ba, ang nangiinsulto sa kanila from the ano po sa Ezra pa lang, 'di ba? From the book of Ezra hanggang dito, no, dugtong-dugtong po 'yung kwento. Kung nasusubaybayan po ng bawat isa, no po, yun po yung kanyang ikinalulungkot. Simula pa sa problema nila Ezra hanggang sa ngayon. Amen. Sabi niya doon, sa chapter 4, makikita niya doon, "The king said to me," sabi niya, "What is it you want? Anong gusto mo?" 'Di ba? So, the first chapter, nagdadasal siya at nakuha niya yung favor of the Lord na po sa prayer niya. Nakita natin, ito na yung pagkakataon. Sinabi niya doon, "Then I prayed," sabi niya, no? Nung tinanong siya ng hari, hindi lang po siya nagtiwala sa sarili niyang karunungan. 'Di ba? Siguro po, nag-pray siya sa isip niya. Sino po yung ganun sa atin? You know, yung kahit sa isip mo lang. Hindi kasi, ang prayer kasi hindi naman pahabaan eh. Paramihan ng sinasabi. Hindi po ganun. No, dito makikita niyo to, nung tinanong siya ng hari, "Then I pray," sabi niya. Then I prayed. Ibig sabihin natapos. Then I prayed to God of heaven. And I answered the king. So, ibig sabihin, mabilis lang siya nag-pray. Nung tinanong siya, anong gusto mo? 'Di ba? Tinanong siya ng hari, "Anong gusto mo? Anong gusto mo?" Amen. What is it you want? Sabi. Then I prayed, sabi niya. So, ibig sabihin, "Lord, tulungan mo ko." Hindi mahaba yung prayer niya. Di ba? Siyempre, king na nagtanong sa kanya eh. Di ba? Hindi siya magdadasal ng sobrang haba bago niya sagutin. Di ba? Sabi niya dito, "Then I prayed to the God of heaven and I answered the king." Di ba? Siguro sinabi niya, "Lord, gabayan mo yung sasabihin ko sa hari. Ikaw na po ang bahala. Kalooban mo po ang masunod." Mga ganun lang yung prayer niya, sa mind lang niya. Di ba po? And then he answered the king. No, kaya dito sa pamagat natin makikita natin, 'di ba, prayer, then he has planning. 'Di ba? Then he answer, ito po yung planning niya. "If it is please the king, if your servant has found favor," sabi niya, "in his sight, let him send me to the city." 'Di ba? Sabi niya, "Mahal na hari," 'di ba po? Sabi niya, "Kahabagan mo ang iyong lingkod, 'di ba? I-send mo ko sa city." Ano po, meron na siyang planning agad, no? Kailangan po talaga sa nature nating mga tao, madalas kong naririnig, bawal magplano kasi daw hindi matutuloy. Amen? Huwag ka na magplano kasi hindi naman matutuloy. Pero sa wisdom po na nagmumula sa Lord, sabi nga ng Lord sa Proverbs, walang lingkod, no, walang anak ng Diyos or ano po na walang tao na basta ka lang magtatayo nang hindi nagpaplano. Amen? Walang ganun. Amen? Kaya hindi po totoo yung mga tradisyon or kasabihan na huwag kang nagpaplano kasi hindi matutuloy. Amen? At mahalaga din na malaman natin, no, like the Proverbs said to wisdom from the Lord, sinabi din niya sa Proverbs 16:3 po, 'di ba? Sinabi din niya doon na iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay magiging matatag. 'Di ba po? Kung ganun pala tayo, lahat ng plano natin, inuukol natin sa Panginoon, di ba? Itinuto natin. Sa English, sabi niya doon, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." So, sa madaling salita, mga mahal kong kapatid, mga nanay, mga pastor, mga pastora, hindi po masamang magplano. Basta nakakommit sa Lord. Amen? Di ba, meron din pong sinabi, di ba, huwag mong ipagyabang ang bukas.
'Di ba? Sinasabi din sa sa Proverbs, 'di ba? Huwag mo ipagyabang ang bukas, 'di ba? Dahil hindi mo hawak ang bukas. 'Di ba? Dapat or kaya sabihin mo sa darating na araw o sa susunod kung kalooban ng Panginoon ang maganap. Amen? So, wala pong masama na nagpaplano po tayo. Diba? Napakahalaga na nagpaplano ka kasi paano mo ma-establish yung bagay, di ba? Or kahit ang isang building, di ba? Paano mo mailalagay ng maayos kung hindi ka nga nagpaplano? Wala kang mga planong tauhan, wala kang planong arkitek, wala kang plano sa investment mo, magkano ang ilalagay mo, di ba? Hindi magandang hindi ka nagpaplano. Kaya hindi totoo po, yung pag nagpaplano ka, hindi matutuloy. Amen? Kung talaga pong hindi kalooban ng Panginoon yan at di mo kinumit, malamang talaga hindi siya matutuloy. Amen? So, napakahalaga po na while you're praying, you're doing something. Hindi ka lang po nakatanga. Hindi ka lang po nag-aantay ng grasya. Diba? While you're planning po, diba, mayroon ka ding proposal. Amen? Di ka lang nag-commit sa Lord. Yung proposal mo nasa Lord din kasi may mga tao kang kausap, may kakausapin ka din, no? Yung pribilehiyo na binigay sa kanya kay Nehemiah, no, binigyan niya po siya ng pagkakataon to propose sa king ng kanyang plano, ng planning niya, ano? After he prayed. Na po, nag-commit muna siya sa Lord and then nagsabi siya sa king ng plano niya. At nilathala niya po yung plano niya. Kaya kapag nung tinanong siya, 'di ba, alam niya na 'yung sasabihin niya. 'Di ba? Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makauwi sa city ko. 'Di ba? Hanggang tinanong po siya ng hari doon. Gaano katagal? 'Di ba po? Gaano katagal mawawala? Alam na din niya kung ano po 'yung isasagot niya sa hari. Ganun 'yung pagpaplano. No po, ganun 'yung pagko-commit sa Lord. Hindi 'yung gusto mo magkaroon ng negosyo, ganito nga, oh. Pagkatapos nun, anong gagawin mo? Pagkatapos nun, anong gagawin mo ulit? Dapat, di ba po, you are naka-arrange lahat. Naka-organize ka. Kasi yun yung gusto ng Lord. Dapat meron kang beginning and end. Di ba? Meron kang mga plano na pag hindi to nagtagumpay, ano yung next na plano mo? Paano yung gagawin mo sa susunod? Di ba? Ganun po. Ano? Meron tayong A and B option na po walang masama doon para magkaroon po tayo, 'di ba, ng establish no sa tulong at gabay po biyaya ng Panginoon lalo na dito po sa kwento natanggap niya yung favor of God. No po si Nehemiah, nakita natin yung pabor ng Panginoon sa kanya sa journey po na ginawa niya, no? Kaya sabi nga doon ng hari, how long will your journey takes? And when will you get back? Kailan ka babalik? 'Di ba? It pleased the king to send me, so I set the time. I set a time. No po, siya po ang nag-set ng time. No po, siya ang nagsabi siya. Pero syempre po, katulad ng sabi ko, before niya to kinausap, dumulog po siya sa Panginoon. Kaya alam niya that this is the time na ito na po'y favor ng Lord sa kanya. Kaya sinasabi niya, bago niya to sinabi sa king, pinorward niya muna to sa Panginoon. At alam niya na this time, nakita niya na please niya, hindi lang si Lord, pati po yung king tinouch ni Lord. Na po? Kaya sabi niya po nasabi niya doon kung gaano siya katagal, na number niya yung mga araw na gaano siya katagal mag-aano. And, di ba po, naging gracious sa kanya. 'Di ba? Naging gracious sa kanya yung king. Why? Because the hand of God, 'di ba, was in the king. Ano po? At andun una kay Nehemiah. Kaya po na-granted yung kanyang request. Ano po? Pero bago pa doon, nag-request pa ulit siya. 'Di ba? Nag-request pa ulit siya, hindi pa natapos 'yon. Nag-request ulit siya na pwede po ba na bago ako umalis, 'di ba, gumawa kayo ng sulat. Kasi nasa harap siya ng king. 'Di ba? Nag-request ulit siya. Umapila po ulit siya na gawa po kayo ng sulat para maipakita niya sa mga tao doon dahil alam niyo po, 'di ba, sa mga naunang kwento, maraming nangiinsulto sa kanila. 'Di ba? Maraming pumipigil sa kanila na maitayo ang pader na 'yon. Kaya nga nag-request po siya sa king na sabi niya, "So I went to the governors and Euphrates and gave them the king letter. The king had also sent army officers and cavalry with me." Diba nakita niyo po yung hands of God. No, pag ikaw binlessed ng Lord, no? Kapag ikaw nag-commit sa Panginoon at lahat ng mga bagay na inukol mo pa sa Panginoon, hindi lang magiging matatag yung plano mo. Meron pang God's favor, may grace pa yung Lord na pinasamahan pa siya sa mga army officer para walang gumalaw sa kanya.
Di ba napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Nehemiah? Ganun po yung ginagawa ng Diyos sa mga taong matapat. No po, sa mga tao na dinidesire nila yung kagustuhan ng Panginoon na maganap. Kasi kagustuhan ng Panginoon, kalooban ng Panginoon na maitayo ang pader na to. Kaya yung hands of God na kay Nehemiah at tinatouch ni Lord lahat ng dadaanan niya kahit pa imposible. Kahit pa king ang kakausapin mo. Kasi bakit po? Nagdasal siya sa King of King. The king is under the power and authority ni Jesus or ni Yahweh, ni Father God. No po? Kaya wag kayong matakot. No po? Meron tayong, yes, we have fear. Pero sabi ni Lord, I don't give you a spirit of fear. 'Di ba? Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, pag-ibig at kontrol sa sarili. 'Di ba? Yun po yung sabi ng Panginoon. Kaya dito, malamang po, yes, may kaba siya, pero dahil nag-submit siya sa Panginoon, nandun po yung lakas ng loob. Na po, na binigay ng Panginoon sa kanya. Dahil yung favor ng Lord po, nasa kanya. Na po, at naniniwala siya, ganun yung pagtitiwala niya po sa Panginoon. Na po, na hindi lang siya nag-pray, na po, nagkaroon pa siya ng planning, nagplano siya, and then may preparation si Nehemiah. Diba? Nagkaroon siya ng preparation dahil alam niya na pupunta siya doon, kinakailangan niya ng sulat dahil para maging matatag yung kanyang apila. Diba? Para maitayo ito at bigyan siya ng pagkakataon na kahit marami pa ang humarang sa kanya, na po yung puso niya na maitayo yung wall na to sa Jerusalem. Na po? Andoon yung preparation niya. Ganun po pag nananalangin tayo, hindi po yung nakaupo lang tayo, gusto natin magkaroon ng blessing agad. Di ba po, lahat ng mga kinasangkapan ng Panginoon may ginagawa. Kaya ganun din po tayo, hindi tayo humihiling na ganito, nag-aantay na lang tayo. No po, tumatrabaho din po ang lingkod ng Diyos. Walang lingkod ng Diyos na tatamad-tamad. Amen? Kaya, hindi ka lang nagpe-pray na, Lord, paglubon mo ko ng blessing, pero hindi ka naman tatrabaho, umaasa ka sa tao. Hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwedeng ganun po ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga, ang bawat tamad, hayaang magutom, sabi ng Panginoon, di ba? Hindi niya gusto ng tamad na worker. Di ba? Hindi niya gusto ng tamad na servant. Even si Jesus Christ itself, hindi po siya naging tamad. Bawat araw yan, kahit walang kotse yan, walang sasakyan, naglalakad yan. The Son of God, hindi po naging tamad. Kaya wag po tayong tamad. No po? Kahit sa Nehemiah, si David, nakipaglaban niya ng mano-mano. Name it kung sino po ang ginamit ng Panginoon at sabihin niyo kung sinong tamad, kung may tamad na lingkod ng Diyos. Na po, hindi tayo makukuha ng bawat iyak lang natin. Yes, nagmurmur siya. Umiyak po siya sa Panginoon, pero hindi siya tatamad-tamad. Na po? Yes, nagsasubmit siya sa Panginoon ng mga problema niya. Pero hindi lang po siya nag-aantay na parang si Juan na mahulog yung bayabas. Na po, nag-effort siya. Na po, andun po yung kanyang prayer, andun yung kanyang planning, at andun yung kanyang preparation. Kaya naman po, nung nagpunta siya sa lugar na yon, ano po, nakita niya yung mga tao at tinanong na naman siya. Di ba po? Katulad ng binasa, anong ginagawa mo? Di ba? Pero bago po yan, sinabi niya sa mga tao, sa verse 17, sinabi niya doon, no? Nung nakarating po siya sa lugar, sinabi niya, then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruin and the gates from been burnt with the fire. Come, sabi niya po sa mga tao, come, halik kayo. Sabi niya, napunta po siya sa lugar, rebuild the wall of Jerusalem. Sabi niya, itayo natin, di ba, yung wall ng Jerusalem. And we will no longer be disgraced. Hindi na tayo kailanman, sabi niya gano'n, na mamaliitin or 'di ba, na i-disgrace ng Diyos. Bakit po? Sinabi niya din dito, I also told them, sabi niya gano'n sa verse 18, that the gracious hand of my God on me and what the king said to me, they replied, 'di ba? Hindi lang siya nagtiwala sa sarili niyang salita. Sinabi din niya sa mga tao na 'yon, sinabi sa akin ng Panginoon. 'Di ba? Niloob ng Panginoon na mangyari ito sa atin. Na i-build natin itong wall na to. Nasa atin yung kamay ng Panginoon. Kaya let us rebuild, 'di ba? Pag meron kang nire-rebuild, hindi mo to kayang i-rebuild mag-isa. You have magkaroon ng unity. Yung bawat mga Kristiyano, yung bawat mga mananampalataya noon. Hali kayo, itayo na natin yung Jerusalem. 'Di ba?
Kasi nasa kamay ng Diyos, 'di ba? Binigay sa atin yung blessing ng Panginoon. We're not living in disgrace anymore. The gracious God, sabi niya, yung grace ni God nasa atin na. Kaya napakahalaga po minsan ipag-pray natin yung grace ng Lord mapunta sa atin. Hindi tayo hindi puro request ng problema. Yung grace niya hingin natin. Kasi iba yung grace, iba yung mercy araw-araw, iba yung grace. 'Di ba po? Kasi pag meron tayong grace ng Lord lagi, yung biyaya niya, ano po, pwede niyong pakilusin even the king. 'Di ba? Ma-touch even yung mga boss ninyo. 'Di ba? Let's rebuild, kapatid. So ano yung pwede natin maging application dito sa buhay ni Nehemiah? Sa mga buhay nyo ngayon, ano yung mga bagay na sira sa inyo na pwede nyong i-rebuild right now? Relasyon nyo sa pamilya, relasyon sa kapatid, relasyon sa asawa, 'di ba? Relasyon sa ministry, relasyon sa mga pastor and pastora ninyo, relasyon sa mga leaders ninyo, relasyon, 'di ba, sa mga kapatiran, 'di ba? Name it kung ano yung gustong i-rebuild sa iyo ng Lord right now. 'Di ba? Na katulad i-rebuild natin. Ano po? I-rebuild natin yung bawat wall natin ng ano yung Jerusalem nyo na pwede nyo i-rebuild. 'Di ba? Yung bang mismong sarili ninyo sa relasyon sa Diyos, pwede rin. 'Di ba? Yung pananampalataya nyo ba sa Panginoon na i-rebuild nyo ulit, na mag-burn kayo ulit, na mag-apoy tayo ulit sa paglilingkod sa Diyos. No, kung ikaw ay nanlalamig na ngayon, i-rebuild mo ulit. 'Di ba? Rebuild your wall of Jerusalem. 'Di ba? Ito yung pwedeng application na nakikita natin dito sa kwentong ito. Alam niyo po ba, habang ito pinaplano nila ng may pagkakaisa, kasi walang nabubuhay mag-isa. Bawat isa po natin, tayo, kailangan natin. Pag nag-build ka ng isang ministry, hindi ka pwedeng mag-ministry mag-isa. Kailangan mo ng mga tao sa paligid mo. Kailangan mo ng makatulong sa paligid mo. Kailangan mo ng mga taong mag-mentor sa'yo. Kailangan mo ng mga leaders na aalalay sa'yo. You cannot build by your own. Diba? Even Jesus Christ itself, He is God. Kinailangan niya ng 12 disciple. Even yung isa doon naghudas pa sa kanya. Diba? God itself need people to help to establish the plan, the kingdom. Tayo din po, babae man o lalaki, bawat isa sa atin, we need one another. Kailangan natin ng unity, kailangan natin ng pagtutulungan. No po? Kailangan natin, mapapinancial man yan, wisdom man yan, knowledge, understanding, no po, kaunawaan sa salita ng Panginoon, or physically helping hand, kailangan po natin ng bawat isa. Sabi nga, Lord, two head is better than one. 'Di ba? Sabi niya, kaya dito po, no, hindi pa rin talaga naalis yung mga taong nagmamak sa kanila. 'Di ba? Nung nag-reply po yung mga tao, okay, let us start to rebuilding, 'di ba? Malakas na 'yung loob nila kasi nasa kanila na 'yung grace, 'yung pagpapala ng Panginoon. So they began to work, 'di ba? They began this good work, sabing ganoon sa verse 19. Sa 18 po nagbigin sila, nag-start sila ng may pagtutulungan, pagkakaisa, 'di ba? Na i-build ulit yung wall na 'yon. Pero tingnan nyo po talaga, pag may tinatry kang i-build, pag may tinatry ka at ginagawa ka na para sa will ng Lord, para sa kagustuhan ng Panginoon, hindi nawawala yung mga taong mockers. Hindi nawawala yung mga taong gustong humila pababa. Hindi nawawala yung mga balakid. Hindi nawawala yun, no? Kapag ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Verse 19, makikita nyo, but the Sanballat, sabi dito, Horonite, Tobiah, and the Ammonite, official of Jemsen and Arab heard about it. Narinig nila na inibibuilt yung wall, no? Parang yung mga kaaway, yung mga evil, naririnig nila na magbibuild ka. And they mock and ridiculed us. Diba? What is this are you doing? Sabi na naman daw po nila. Are you rebelling against the king? Nagre-rebellion ba kayo sa hari? Diba? And I answer them, sabi ni Nehemiah sa verse 20, by saying, the God of heaven will give us success. Diba? Ang Diyos ng kalangitan ang magbibigay sa amin ng katagumpayan. We, sabi niya gano'n, kami, di ba, tingnan niyo po we, sabi niya, kami, sabi ni Nehemiah, His servant will start rebuilding. Kasi bakit gagamit talaga ang Diyos para maganap ang lahat ng bagay na kanyang inuukol, na po, dito sa mundong ito. Dito sa pangakong lupa niya. Di ba po? Gagamit siya ng mga servant niya. Tayo, na mga tinawag na anak ng Diyos,
Na po, we are servant, hindi lang kaibigan, anak ng Diyos na tayo. 'Di ba po, ng mga mananampalataya, tunay na nampalataya. Sabi niya, magkakaroon kami ng katagumpayan. At sisimulan namin ito, itong itatayo na to. But as for you, sabi niya, you have no share in Jerusalem. Wala kayong bahagi dito, sabi niya. Kayo? Sabi niya, kayo na mga humahamak sa amin. Di ba? Wala naman kayong bahagi dito eh. Huwag na kayong makailam. Di ba? Parang ganun, huwag kayong makailam. Ganun, di ba? Ganun po yung sinasabi niya. Di ba? Para mag-claim kayo ng any claim dito or historic right to it. Wala naman kayong ginawang tama eh. Di ba? Wala, kaya minsan po, no, sometimes in our life, you just have to ignore the people na nagsasabi sa'yo na hanggang dyan ka lang, wala kang mararating. Hindi. Kapag ang kamay ng Diyos nasa iyo, kahit anong curse ng ibang tao, wala pong tatalab. When God bless, na po, kapag ang kamay ng Diyos nasa iyo, kahit anong sabihin ng mga tao, hindi po tatalab sa iyo. Kasi bakit? Kasi yung favor ni Lord, yung hand, yung gracious hand niya nasa iyo, yung protection niya nasa iyo. Kaya yun yung sabi niya. Sinagot niya itong mga tao na to. Servant kami ng Lord. Alam ko yung pinakapagawa sa akin ng Panginoon. Di ba? Kaya kung wala kang maitutulong, kung wala kayong maitutulong, di ba? Huwag na lang kayo magsalita. Tayo bilang mananampalataya, yung mga tao na nagsasalita sa atin behind our back, yung mga tao na nagsasabi na hindi tayo karapat-dapat, di ba? Minsan po, we have to close our ears. Takpan na lang natin mga tenga natin sa mga bagay na wala namang kabuluhan na sinasabi nila at magpatuloy tayo sa will ng Panginoon na pinapagawa sa atin. Gawin mo at mag-focus ka sa mga bagay na pinapagawa na sa iyo ng Diyos, hindi sa mga bagay na sinasalita ng ibang tao para sa iyo. Di ba po? Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanya po tayong assignment. May kanya-kanya tayong kaloob. No? Mag-focus ka sa pinapagawa ng Diyos sa'yo. Dahil alam niyo po, habang ginagawa natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, hindi mawawala yung mga ganitong klaseng tao. Yung magmamak sa'yo, magmamaliit sa'yo, sisirain ang puri mo, hihilain ka pababa. Hindi po mawawala. Bakit? Takot kasi sila na ma-rebuild ulit natin yung relasyon natin sa Panginoon. Takot sila yung kaaway na magtagumpay tayo dahil tayo pinanganak na mananagumpay at hindi talunan. Sa tulong, biyaya, at habag ng Panginoon. Na po. Kaya dito po natapos yung Nehemiah 2. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng determinasyon bilang mga lingkod ng Panginoon. Matuto po tayo na dumulog sa pamamagitan ng panalangin katulad na Nehemiah. Buo yung loob niya. At kaya nung tinanong po siya ng king, alam niya isasagot niya. Bakit po? He prepared himself, di ba? At nagkaroon siya ng plano sa lahat ng bagay. Ganon din po ang maging lakad natin sa ating buhay na i-apply natin no, na sa bawat lakad ng buhay natin, hindi tayo dumudulog, andun din yung plano at andun din yung preparasyon natin. At hayaan natin sa tulong at gabay ng Panginoon na ma-establish ano man ang bagay na kinumit natin sa Kanya, katulong po natin ng Diyos. Kasama natin siya. He is our Emmanuel. He is our guidance. He is our helper. He is our comforter. Amen? Ano man ang ginagawa natin, sabi ko nga po, no, lagi nating iisipin, no, hindi dahil nandyan ka sa bansa na yan, wala kang magagawa. Hindi dahil nandito ako sa bansang ito, wala akong magagawa. Ang Diyos ng Amerika na ma-e-exalt ay Diyos din ng Pilipinas. Amen? Ang Diyos ng Middle East, na po, na hindi kinikilala, na po, balang araw luluhod sila. Mai-exalt po ang pangalan ng ating Panginoon. I-rebuild ulit ng Panginoon. 'Di ba? Itatayo ulit at itataguyod niya. Sabi nga niya, be still and know that I am God. 'Di ba? At ang kanyang pangalan ay ma-exalt sa bawat sulok ng mundo. Na po, kaya tayo bilang pinagkatiwalaan ng Panginoon, itayo natin na po ang ating pananampalataya sa isang Diyos. No, itayo natin ang ating pananampalataya po ng may matatag sa grace at biyaya ng Panginoon sa bawat araw sa ating buhay. Itayo natin ang katotohanan na siya ang daan, ang buhay at walang hanggan. Na po, buhay na walang hanggan sa Kanya lang. Only by Christ. Itayo natin naman. Itaas natin yung level ng dignidad. Itaas natin yung level ng faith. Ilabas natin, itaas natin yung level ng pananampalataya natin sa isang Diyos na buhay.
Na po, hindi dahil po tayo ay nasa mahirap na bansa, hindi tayo magtatagumpay. Ang Diyos ang nagpapayaman, ang Diyos ang nagpapahirap, ang Diyos ang nagkakalob, ang Diyos ang bumabawi. Na po, magtiwala tayo sa isang bato na sandigan natin. Itayo natin ang ating pananampalataya ng firm, matatag, sa rock na si Jesus Christ po, ang batong iyon. Amen? Purihin po ang Diyos. Salamat po sa kwento ni Nehemiah. Let's pray. Hallelujah, Heavenly Father. We thank you, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding. Patuloy nawa, Panginoon, na kami laging dumudulog sa iyo at nagkukumit sa iyo, Panginoon, upang ma-establish ang lahat ng plano mo sa aming buhay, Panginoon, na may katagumpayan sa biyaya at habag, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God. Salamat po sa patuloy na wisdom, ng pagpaplano na pwede mong ibigay sa amin sa hinaharap, Panginoon, upang maranasan namin, Panginoon Lord, ang katagumpayan hanggang wakas na kasama ka. Salamat din po sa preparasyon, Panginoon, na lagi mong binibigay sa amin, Panginoon, paggising pa lang sa umaga, yung buhay na itinalaga mo sa bawat isa, na maging makabuluhan ang aming buhay sa bawat araw, na mapangiti ka namin sa trono mo, Panginoon, Lord, na lagi namin, Panginoon, mapasaya ka, mabigyan ka ng kaluwalhatian, mabigyan ka ng karangalan sa lahat ng aspeto ng aming buhay, mapasa aming sarili, sa pamilya, sa bawat tao na nasa paligid sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng unity bilang mga mananampalataya, Panginoon, at hindi kami magkagatan, Ama, at maubos kami, Panginoon, ng walang kabuluhan. Patuloy mong ilagay sa aming puso, Panginoon, ang pagmamahal na nagmumula sa iyo, ang pakaisipan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at patuloy na maging matagumpay ang bawat isa sa amin, Ama, dahil kami ay, O Diyos, ay isang anak ng isang mananagumpay na katulad mo. You are the King of Kings and Lords of Lords, Father God, na walang, hindi ang hari, Panginoon, Lord, kundi ikaw ang laging masunod. Ang kalooban mo, let your will be done sa bawat buhay ng bawat isa, at patuloy mapagpala, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilain ka at lulatin ka, sa pangalan ni Jesus, naming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po. Nanay Andrea. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa buhay mo, Sister Beb. Ayan, tayo po ay napagpala ng salita ng Panginoon. Alam ko na bless po ang bawat isa. Ano po? So tayo